guys, sa video nito, tatalakayin natin ang motor control ng 6 speeds out, low voltage, reverse, forward motor control. So, una nating tingnan ay itong power circuit diagram. So, ito yung power circuit natin. Ito guys. So, una ay itong terminal line natin. Kanang circuit breaker. Meron tayong circuit breaker dito. At again, itong magnetic contactor. Magnetic contactor, ito itong forward. At ang itong pangalawang magnetic contactor ay saan naman to? Sa reverse direction ng ating motor. Tapos, meron tayong overload relay dito. So, makikita natin dito, ang forward is yung connection niya is line 1, line 2, line 3. While ang reverse, kailangan natin meron tayong meron tayong dapat na ibahin sa linya para mag-reverse yung motor natin. So, makita natin dito yung connection. Line 1 papunta sa line 3. Line 2 to line 2. Line 3 to line 1. So, kailangan may dalawang wire na magkapalit para mag-reverse yung yung motor. And then, dito, ito yung yung motor. Makikita natin dito, yung motor natin, nakakonect siya in delta connection. Kasi yung natin dito is low voltage delta connection yung kailangan natin na gawin. So, tingnan natin. So, yan guys. Ito yung mga windings. U1, U2, B1, B2, saka W1, W2. Yan yung windings niya. Dito, ang U1 saka W2, ito yung line 1 natin. U2 saka B1, line 2 natin. W1 saka B2, ito yung line 3 natin. So, tingnan natin kung anong parehas ba. U1 and W2. U1 and W2 natin dito, papunta dito sa tama. Line 1 natin. Ito yung line 1 natin. Tapos, ang line 2 naman, W2 saka B1. Ay, U2 saka B1. Yung itong line 2 na to. B1 saka U2. So, connected silang dalawa sa line 2 natin. And then, tama, U1 saka U2 saka B1. U2 saka B1 papunta dito sa line 2 natin. Ang panlas, W1 saka B2. W1 natin saka B2. Tama, papunta dito sa line 3. Kita natin. W1 connected sa B2 papunta sa line 3. Tama? W1 saka B2 papunta sa line 3. So, yung motor natin is naka delta connection. Dadako na naman tayo dito sa motor control circuit natin. Ito yung motor circuit natin. So, para maunawaan natin, subukan natin i-start, paganahin yung motor circuit natin para ma-explain natin ng maayos. Yun muna natin yung circuit breaker natin, circuit breaker. Tapos yun yung miniature circuit breaker, single phase, dalawa. So, makikita natin dito, may dumadaloy na kurente. Yung kulay orange, ibig sabihin yan may power na yung nakapasok niya. Makikita na yun, umilaw na yung kulay red natin. Nailaw. So, ibig sabihin, ready na yung motor natin, naka-standby na siya para maparaan natin. So, subukan natin patakbuhin siya na naka-forward direction. Ito. So, start natin siya. Pag-start natin, nag-energize yung magnetic contactor natin na forward direction. So, makita natin dito, nag-energize yung forward direction. Saka nga pala, ito, na normally close na to, para sa overload relay ito. At ito naman, emergency stop button natin. At ang
ito yung ano natin, stop push button. Kapag tayo natin yan, boom, babalik siya sa standby mode. Napatay siya. Kaya nag-open siya. Normally close nag-open. So, then start natin ulit. Nag-energize yung forward magnetic contactor. Pag start natin, yun, balik siya. Push button lang ba ito? Nabalik siya sa open. Meron tayong maintaining contact galing sa forward magnetic contactor natin. So, kilari niya na normally open, nag-energize siya sa normally close. Ito yung maintaining contact natin, 13, 14, yung ano niya, auxiliary number. And then, ito, meron tayong auxiliary KM2 sa reverse direction. Normally close yan. Ito yan galing dito sa reverse magnetic contactor. Ito yung auxiliary na normally close. Itong auxiliary na ito na normally close, kailangan ito para interlocking sa dalawang conductor natin sa forward sa reverse direction. Hindi natin mapasabay yung dalawa naman energize. So kapag ganyan, meron normally close dito, mag-start natin yung reverse hindi ma-start dahil meron tayong interlocking dito sa baba na kapag nag-energize yung forward magnetic contactor natin, mag-open tong dito sa baba na interlocking. Yung normally close, normally open. And then, so hindi natin ma-start ang reverse direction. Kailangan pa natin i-stop para mapandar yung motor na reverse. So, i-start natin, pandarin natin ang reverse. Nag-andar siya, nag-ikot siya. Patapos, yan. Makikita natin dito yung normally close kanina, nag-normally open. Kasi na-energize na yung magnetic contactor natin. Kaya yung normally close, nag-normally open. Yung normally open, normally close. Yung maintaining contact natin yung kanina. Tapos yung nag-open kanina, dahil auxiliary ito sa forward magnetic contactor, nag-close siya dahil yung forward magnetic contactor natin ay hindi naka-energize. Ayun. Kaya kahit pa i-start natin yung forward, hindi siya mag-open kasi nag-open yung normally close kanina sa auxiliary ng reverse direction. So, stop natin. Balik siya sa standby mode. So, makita natin dito, i-ilaw siya ng pula kapag nagka-stop yung ano natin dahil meron tayong connection dito na normally close sa mga auxiliary galing sa forward sa reverse magnetic contactor. So normally close dahil hindi naka-energize yung dalawang magnetic contactor natin, may dadalay na kurente dito papunta sa pilot lamp natin. Sabihin naka-green siya. Ang next namin natin tingnan is yung overload. So start natin siya. Sample natin na nag-overload yung natin yung motor. I-pindutin natin yung overload relay na trigger. Napansin nyo yung normally open kanina, nag-normally close kasi nag-trigger na yung yung overload relay natin. Tapos dito yung normally close kanina, nag-open siya dahil na-trigger na yung overload relay natin. Tapos kailangan na natin siya i-reset para mapatakbo natin yung motor. Kapag ganun, nag-close na yung normally open, may dadali na kurente papunta sa trip indicator natin, itong kulay dilaw. So, kailangan natin reset para mawala yung overload. Alam na. So, balilig siya sa standby mode. Start natin ulit, reverse. So, pansinin nyo, nag-close, saka open lang kasi hindi naka-trigger yung overload din natin. Kapag i-trigger natin yan, nag-close, open. Reset mo lang natin. So, subukan naman natin na pindutin yung emergency stop. Okay, then i-stop natin. Kunwari, kailangan natin patayin yung motor. Pag emergency stop, walang dadaloy lahat na kurente dito sa control circuit natin. Maliban na lang dito sa light trip indicator. So, makita nyo dito siya nakalagay. Meron tayong
auxiliary dito na normally open kanina, nag-cross. Tapos nadala yung kurente dito. So, yan lamang po ang video natin ngayon. Sana po may natutunan kayo. At sana po subaybayan niyo pa ang channel na to. At maggagawa pa tayo ng mga panibagong video. Salamat.